Okay, I'm Maruel Lumasa, Planning Officer of Division of Aurora in Region 3. I have been a planning officer since 2002, that's 10 years, in September 2012. Sir. So, as a planning officer, sir, ano po yung nakita niyo direction po na gusto mapunta ng DepEd for the future? Kaya ang nakikita kong direction ng DepEd in the future of course, lahat ng bata nag-aaral, lahat nasa school, and of course, dapat natututo, and hopefully, when they graduate, maging productive sila na citizen ng ating bansa. Sir, with regards naman po sa yung mismong mga staff and personnel po ng DepEd, ano po yung gusto mangyari po ng DepEd sa yun po sa the officers, at saka the principals, and then the superintendents? Of course, dapat kasi yung mga personnel ng DepEd dapat mga skilled sila, Yes, meron sir. silang skills, necessary skills para magampanan nila yung kanilang mga tungkulin. Ayan. In line with the DepEd vision, or direction. Okay, so sir, kamusta po yung DepEd before po? So, may nakita ba kayo any significant changes? So, first sa inyong organization po sa district niyo po sa Aurora po. Meron ba kayo nakita? Before po and ngayon? For the last 10 years, mula noon, marami naman ako nakikitang significant changes. Like, yung isa yung implementation ng K-12, yung SBM, yung empowerment ng schools na dati, yung central office yung bibigay lamang, binababa lang nila yung programs and projects sa schools, and the school will implement the programs and projects. Ngayon, parang nangyayari sa school, pwede na silang mag-propose ng mga programs and projects nila. At saka ang one significant change din yung fund binababa na sa school. Kasi dati division office. So the division office yung management lamang ng funds. Ngayon, school na yung magmamanage ng funds. Ibibigay sa kanila yung pera, sila yung gagastos kung para Saan po kailangan? kung anong mga programs and projects nila na gagawin. Ayun. That's very significant yung downloading Change ng na po yun. So, MOE. Ayun. so as a planning officer po, ano po yung changes na nakita niyo pong na nangyari po as your role po? So, nag-iba ho. So, there's responsibilities po. Sa role ko as planning officer, dati kasi parang more on ang trabaho namin, collection ng data. Sa amin yung storage ng data. Then we will provide data. Ngayon, we are becoming more involved, lalong-lalo na sa planning process. Like, palaging kasama kami ng superintendent, lalo-lalo na sa mga budget hearing. Lalo na lately, nitong for this year. Ayan, mas naging involved kami sa planning. So, sir, bakit po importante ang planning po sa process po? Bakit po important strategic planning? Kasi, for me, I believe na pagka wala kang plano, and kasi yung iba, pagka nag-iisip ng programs, ng projects, ng interventions, kung ano lang yung maisip nila. But with a plan, mas yung intervention focus mo, yung focus ng intervention mo talagang dun sa real problem. So kung ano yung problema, mas magagamot mo, kumbaga mabibigyan mo ng intervention. Pero kung ano lang yung maisip mo, wala kang parang focus, parang ganun. So talaga important yung planning. So, sir, with regards, sir, sa iba pang indicators po ng state ng DepEd ngayon, so katulad po ng dropout po, ano pong may comparison mo kayo towards noon at ngayon po? Ano po pinagkaiba? Sa Aurora, ang masasabi ko lang naman sa Aurora kasi doon ako
doon ang division ko. Para sa akin yung dropout fluctuating pero medyo mataas sa amin. In fact, nung last namin na budget hearing, Aurora is among the top 3 division na may mataas na dropout rate. But probably, marami kasing factors to be considered pagka sa dropout. Kaya andyan yung, halimbawa sa Aurora, syempre iba yung geographical conditions sa Aurora. Also, ang Aurora merong high incidence of poverty. So, maraming mga external factors na pwedeng i-consider kaya mataas yung dropout rate niya. Sir, what about the interventions po na nagawa po to counter yung high dropout rate? Oo, marami naman interventions kaming ginagawa even sa school, sa elementary, yung school feeding. Kasi they are thinking na kaya sila nagda-drop out nagugutom, parang gano'n. May mga feeding programs. Maraming intervention programs silang ginagawa. Even binibisita pa ng teachers yung mga bata sa mga kanilang bahay. So, yun. So, nag-work naman po yung mga intervention po? Kung titingnan mo yung data, parang less lang yung impact kasi parang hindi naman masyadong nagbabago yung dropout rate niya. So I think kailangan ng review sa mga interventions kung talaga bang yun sila effective para mapalitan natin kung ng mas magandang interventions to address yung dropout. Yes. So sir, what about yung community involvement po sa school ninyo? So, nakita niyo po, may change ba o kayo na nakita po? Oo. For the last 10 years, yun yung transition nga ng mga changes sa DepEd. Sabi ko nga, isang significant sa change sa DepEd yung school-based management. Sa school-based management kasi talagang involve yung community. And na-observe ko naman talagang sa mga schools, kung titingnan ninyo yung report ng mga principal, napakalaki ng involvement ng mga community, lalo na yung mga parents. Kung titingnan mo nga sa brigada eskwela, kung i-quantify, kasi kina-quantify ng mga principal yung tulong na naibigay ng community, millions ang nako-contribute talaga sa isang school lang yun, ha? Yeah. Kung i-quantify mo yung tulong na naibigay ng mga magulang ng community, it will amount to millions. For the whole year. Kasi halimbawa, nag-ayos o tumulong sa pag-aayos ng school yung magulang. Kung i-quantify mo siya, that's 350 a day ang isang tao. Ilang magulang yun. So, ilang 350 a day. So, bukod pa yung nagdadala sila ng kahoy, nagbibigay sila mismo yung nagpapamerienda sa sarili nila. Kung i-quantify mo, even the merienda, talagang marami silang So, yung involvement talaga, lalong-lalo na sa Aurora, community is very high. Compared po sa noon ho, malaki na ba din po noon? Or ngayon lang, recent lang po yung change na nakita mo? Noon naman, meron na rin naman kami sa amin, sa Aurora. Kasi natatandaan ko yung parents ko nung nag-aaral ako, pinapatawag kasi merong tinatawag na atag. Yung paglilinisin ka na involved. Kaya lang siguro more on properly documented lang siguro ngayon. Or siguro talagang mataas naman yung intensity ngayon na siguro naging aware na sila sa kanilang role sa educational system ng community at ng parents. So itong awareness po, sa tingin niyo po, ito po yung reason kung bakit mataas po yung community involvement po? Oo, dahil sa SBM din, sa SBM that can be attributed to school-based management din na yung school-based management kasi nagkakandak kami ng information dissemination, parang SBM Congress na hindi lamang yung nasa DepEd, hindi lamang teachers, even yung bata ini-involve na namin, may mga representative ang bata, pinapatawag namin yung mga barangay captains, local officials, and then dinidiscuss ano ba yung condition o kaya yung state ng
ng mga schools, parang gano'n. Mga gano'n yung ginagawa during Congress. Dinidiscuss ano yung mga problems and ano yung mga maiitulong ng mga nandoon sa community, sa schools. So, pag-usapan na po natin K-12 po. So, paano naman po pumapasok yung K-12 po sa na-mention niyo pong vision po ng DepEd for the future? Para sa akin, yung K-12 is maganda naman siya dahil yung K-12, ang alam ko dyan kasi yung skills. Ang alam kong isa sa K-12 yung skills development sa bata. Parang wala daw sila noon dati ha. Pero with the K-12, mas madedevelop yung skill lalong-lalo na sa secondary ng mga bata, sa mga high school. With the skills na mabibigay sa mga bata sa K-12, pagka-graduate nila ng K-12, ng grade 12, pwede na silang magtrabaho. Or, mas maganda yung kanilang preparation to college. Ayan ang K-12. So, maganda yung K-12 in line with the vision of DepEd. Hi, sir. So, sir, yun nga po. So, syempre, ang buong DepEd po, may high hopes po for K-12 po kasi malaki pong step po ito. Personally po, sa tingin niyo po, magiging successful ba itong K-12 to reach nga po na every child has universal education? Oh, pag nakita naman ng magulang talaga yung objective ng K-12, masasabi nila na maganda itong K-12 kasi kaya lang siguro more on kasi yung hindi well-informed sa K-12, sila yung parang medyo against sa K-12. So, with the information campaign lang ng K-12, hindi lamang magiging approved para sa magulang ng K-12, they will be ma-attract sila para tumulong sa educational system ng kanilang mga anak, lalong-lalo na. Ayun. So with the efforts po of the DepEd, tingin niyo po kaya po talaga i-reach yung vision na yun? Yes, because ang effort ngayon nga ang effort ng DepEd is ini-involve yung community. With the community, sa tulong ng community, of course, yung K-12 re-realize. Okay, sir. So, may gusto po kayong i-add po? So, far wala. Naman po. Okay, sige sir. Doon po nagtatapos yung interview. Okay. Thank you very much, sir. Yes, very helpful. We appreciate po yung insights niyo po. Talagang magagamit po namin sa documentary. Thank you po.